Ayan, so ang next topic natin ay division of polynomials. Tapos na tayo sa product or multiplication of polynomials. So ngayon, punta naman tayo kay division of polynomials. So, sige, start na natin. So, syempre, general approach muna ulit. Rule number 1, to divide monomials. So, monomials to monomials. Use the laws of exponents in division. So, yun. Sabi daw, kapag magdi-divide daw tayo ng monomial sa monomial, we just use the law of exponents. Okay, apply lang natin yung natutunan natin doon sa laws of exponents. So, sige, try natin to. Number 1, laws of exponents lang daw. So, gawa lang akong guhit dito. So, constant sa constant, negative 6 divided by 12, that is negative 1/2. Tapos, x raised to 4 divided by x, magmaminus yung exponent, that is x cube. Tapos, ito naman, tsaka ito, y raised to 6 divided by y raised to 8. So, may matitirang y square. Sa baba mapupunta kasi mas mataas dun yung exponent. Tapos, yung z, magka-cancelled out lang. Tapos, yung w, kakopy lang natin. Tsaka yung u. So, pag nilinis natin to, this is simply equal to x cube w all over 2y square u. Okay? So, ibig sabihin, ganyan lang. Ganyan lang ginagawa kapag monomial sa monomial. So, another, ito. For example, ay negative 51. So, negative 51 divided by 17, that is negative 3. Tapos, x raised to 6 divide dito, may matitirang x raised to 4 sa taas. Tapos, yung y divided by y raised to 4, obviously, may matitirang y cube dun sa ilalim. Tapos, itong letter z, ililista lang natin. So, ganyan. So, mabilis lang kapag monomial sa monomial kasi a-applyin lang talaga natin yan ng laws of exponents. Next. So, ayun, rule number 2, to divide polynomial by a monomial, we use a plus b over c is equal to a over c plus b over c. So, basically po, ang gusto lang naman sabihin sa atin itong konsepto na to, yung denominator mo daw sa baba, pwede daw siyang mag-split into 2. Pwede daw siyang mag-split dun sa taas or dun sa numerator. Kaya nangyari dito, a over c plus b over c. Okay, nag-i-split lang yung denominator natin, naghihiwalay kumbaga. Tapos, by that, pwede na nating apply ng laws of exponents. So, kung napansin nyo, i-apply natin siya dito. Yung negative 3x square y, i-distribute natin, okay, sa lahat ng terms. So, obviously, we have 3 terms dun sa taas, di-distribute natin 3 times. So, we have 12x square y cube all over negative 3x square y, tapos copy yung sign. This is 21 x raised to 5 y square, tapos this is negative 3x square y plus 3x square y all over negative 3x square y. So kung napapansin natin, monomial sa monomial na yan. So, pwede na natin yung applyan ng laws of exponents. Okay? So, pag ginawa natin yon, this is 12 divided by negative 3, negative 4. Tapos yung x square, maka-cancelled out lang. Tapos may matitirang y square dun sa taas. Tapos dito naman sa parteng to, this is negative 21 divided by negative 3, positive 7. Tapos may matitirang x cube dun sa taas. Tapos yung y, may matitirang y dun sa taas. Tapos ito, negative 3 divided by negative 3, that is negative 1. Tapos itong x square, maka-cancelled out lang, pati yung y. So, ibig sabihin, 1 na lang yan. So, ibig sabihin, yan yung final answer natin. So, madali lang din kapag polynomial to monomial kasi ang kailangan nyo lang tandaan ay ang konseptong ito. Okay, yung nag-i-split yung ating denominator. Next ay ito, rule number 3. So, dito tayo magpo-focus tsaka dun sa mamayang topic natin. Kasi ito yung medyo bago sa atin. So, sabi, rule number 3, the last rule is to divide the polynomial by another polynomial with at least 2 terms. This type of division is applied only when the degree of the polynomial in the numerator is greater than or equal to the degree of polynomial in the denominator. So, nga pala,
bago tayo magkalimutan, pag sinabi pong degree of polynomial, pag sinabing degree of polynomial, ito yung highest exponent sa isang expression. So, for example, mayroon kang expression na x squared plus 2x plus 1. So, ang degree of polynomial niyan ay simply 2. Kasi po, ang highest exponent na expression na to ay 2. Okay, so ganun mag-determine ng degree of polynomial. Kapag ka naman nabigyan ka ng ganito, for example, 2x minus 1. So, obviously, ang iyong magiging degree of polynomial dyan ay simply 1. So, ganun lang po yung ating degree of polynomial. Ngayon, may sinasabi ba dito na sabi, bago tayo mag-divide, or kasi ang sinasabi kasi nito, long division ang gusto niyang sabihin sa atin. Para daw tayo makapag-divide, kailangan yung degree of polynomial sa taas. For example, meron ka sa numerator na gantong 2x plus 1. Dapat daw, yung degree of polynomial mo sa taas ay mas mataas or equal dun sa degree of polynomial mo doon sa baba. Okay? So, hindi pwedeng mas mataas yung degree of polynomial mo dito sa baba, tas ito mas mababa. Hindi tayo makakapag-long division doon. Okay? So, sana klaro yon. Kailangan palaging mas mataas yung denominator ay yung degree of polynomial ng numerator kesa dun sa denominator. Okay? So, isa pa, sabi dito, for exact division, so mamaya mas maintindihan nyo yan, So, ngayon, just bear with me muna. Okay? So, sabi, sa letter A, for exact division, remainder is 0. So, alam naman natin yon. For example, 16 divided by 4. Alam natin, this is simply 4. Walang remainder. Exact, kumbaga. Dito tayo may bago. Dito sa letter B. For letter B, for remainder that is not equal to 0, dividend over divisor is equal to quotient plus remainder over divisor. So, yung numerator kasi, siya yung dividend natin. Tapos yung baba or yung denominator, yun yung divisor. Tapos yung sagot, syempre, tinatawag siyang quotient. Ngayon, pagka may remainder, ganito natin siya sinusulat. Remainder all over divisor. Okay? So, hindi ko siya ma-explain ng maayos kapag hindi natin inilagay sa example. So hindi tayo magkakaintindihan ng inam dito. So, kailangan muna natin itong i-put sa ating example. So, ngayon dito, kung napapansin nyo, polynomial by polynomial to. Kasi, may binomial ako dito, may binomial akong divisor, tapos may trinomial akong dividend. So, obviously, pasok ito sa long division. Ngayon, pag naglo-long division tayo sa polynomial, ganun pa din naman. So, ililista mo yung dividend dun sa loob, x squared plus 2x minus 3. Tapos, yung divisor mo, obviously, nandito. Ngayon, kapag tayo nag-ano sa polynomial, palagi niyong tatandaan na itong first term lang ang nagdi-divide dito. Okay? So, parang x squared divided by x, that is simply x. Tapos, itong x na to, multiply mo dito sa buong to, sa x minus 1. So, this is x squared, tapos minus x. Tapos, kagaya ng ginagawa natin sa long division, pinagma-minus natin. Okay? So, x squared minus x squared, 0. Tapos, negative times negative, magiging positive na to, So, 2x plus x, that is, sige, ibahin ko yung kulay para hindi tayo malito. So, kasi ito, dito nang galing yun, negative times negative. So, this would be positive. Okay, so 2x plus x, that is 3x. Tapos, bring down 3. So, kung napapansin nyo, pwede pang mag-divide kasi 3x divided by x, so pwede pa. So, 3x divided by x, that is 3. Oops. That is 3. Tapos, itong 3 mo, multiply mo ulit dito. 3 times x, that is 3x. Tapos, 3 times negative 1, that is negative 3. Tapos, minus mo lang ulit. Yan. So, this is 0. Tapos, ito yung magiging positive. So, negative 3 plus 3, 0 din. So, ibig sabihin pala, ang remainder natin ay simply 0. So, ibig sabihin, ito na ang ating final answer. Itong part na to. Okay? So, pag sinulat natin, this is simply equal to x plus 3. Okay? So, ganun mag-long division. Kapareho pa rin naman nung pag-long division natin sa number. May kaunting kakaiba lang, pero same concept pa din. So, ito, para mas lalo nating magets pa. Number 2, ganun lang ulit.
So, meron ako ditong division sign. Kopyahin mo lang si dividend dun sa loob, x squared plus 2x minus 3. Tapos sa labas, yung divisor, x squared minus 2. Ganun lang ulit. Ito lang ang i-divide dun sa loob. So, x squared divided by x squared, obviously, that is 1. Tapos 1 times buong to, this is x squared. Tapos, itong negative 2, ilalagay ko na lang dito ha, para katapat siya ng constant. Tapos, guhitan ko lang. Tapos, this is minus. Tapos, parenthesisan lang natin. Yan. So, ito yung negative times negative, so magiging positive na to. So, pag ginawa natin yan, x squared minus x squared, that is 0. Tapos, 2x minus 0, this is 2x. Negative 3 plus 2, that is negative 1. Then, kung napansin natin, 2x divided by x squared, so obviously, hindi na pwede. So, pag hindi na pwede, kasi, di ba, kung napapansin nyo, may degree of polynomial 1 ka dito. Eh, dito, ang degree of polynomial mo, 2. So, obviously, hindi na siya pwede. Kapag ganyan, na hindi na pwede, nangangahulugan po na ito, na nasa babang to, this is already as our remainder. Okay? Yan na yung remainder natin. So, ibig sabihin, copy mo lang tong, lumabas kanina. So, this is 1, tapos plus, ito, 2x minus 1 all over yung divisor na x squared minus 2. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yan, itong part na to. Okay? So, sinulat natin yung quotient na 1, tapos plus, remainder, tapos yung divisor na original. Kaya ito ang kinalabasan. Ito. So, ganun magsulat ng remainder. Remainder all over the divisor. Okay? So, final answer. Next, number 3. So, ito, kung napapansin nyo, we have trinomial dito, tas polynomial dito. Ganun lang din. Copy lang ulit natin yung dividend. So, we have 18x raised to 4. We have 9x squared, negative 17x, plus 8. Tas yung divisor natin, yung trinomial, we have 3x cubed, minus x squared, minus 2. So, ganun lang ulit. Itong first term lang. So, 18x raised to 4 divided by 3x cubed, that is simply 6x. Tapos 6x multiplied by the trinomial, this is 18x raised to 4. Tapos ito, multiply kay negative x squared, that is negative 6x cubed. So, zoom ko lang ha, para makita natin. Ayan. So, 6x times negative 2, this is negative 12x. Tapos, minus lang. Parentesisan ko to. Pati dito. Ayan. Next nyan. So, ito ay ma-minus na natin. Wait pala. Lagyan pala muna natin to ng sign. So, ito magiging positive na kasi negative times negative. Same goes dito. Magiging positive na. So, this is 0. Tapos, negative itong 6x cubed, bababa lang kasi wala naman siyang kapareho. Itong negative 9x squared, bababa lang din. Tapos ito, magko-combine. Negative 17 plus 12, that is simply negative 5. Tapos x. Tapos, sama mo na rin itong 8. Bring down na natin. Okay? Next, ito naman, di-divide naman natin dito. First term pa din. So, 6x cubed divided by 3x cubed, that is simply 2. Tapos 2 times the trinomial. So 2 times 3x cubed, that is 6x cubed. Tapos 2 times negative x squared, negative 2x squared. 2 times negative 2, that is negative 4. So tapat ko lang dito. Tapos minus. Parenthesis, yan. Okay. Next. Perform lang natin yung subtraction. So 0. Tapos ito yung magiging positive na. This is negative 7. Negative 7x squared. Tapos, bibring down lang yung negative 5x. Tapos, ito magiging positive na kasi negative times negative. So, this is positive 12. So, kung napapansin nyo, notice na ito hindi na pwede dahil ang degree of polynomial mo dito ay 2, tapos degree of polynomial mo dito ay 3. So, hindi na siya pwede. So, ibig sabihin nun, yung natira dun sa pinakamaba, that is your remainder. Okay? So, pag sinulat natin yan ng bukod,
So, this is 6x. Oops. This is 6x plus 2. Tapos, yung remainder na plus negative 7x squared minus 5x plus 12. Tapos, yung divisor natin, that is 3x cubed minus x squared minus 2. So, yan yung final answer natin. Okay? So, ganyan ginagawa itong long division. Next, ito naman, another method of division which has a very short and simple procedure is called synthetic division. The division require only addition and multiplication applied to the coefficients. Okay, so pag ginawa natin yan, ganito po. So, hindi ko siya ma-explain sa inyo through words, so kailangan dito talaga is example. So, ang requirement lang kapag magsisynthetic division tayo is dapat yung divisor natin, palagi dapat binomial. So, kapag naging trinomial yung ating divisor, hindi na po siya pwede sa synthetic division. So, may limit ang synthetic division. Pero mabilis tong synthetic division kapag gamay natin. So, dapat alam din natin tong synthetic division. So, kapag ginawa natin yan, so, ganun. Dito, ang unang step, kukuhanin mo yung divisor, tapos solve mo yung x na. Kukuhanin mo yung divisor, then solve for x. So, x plus 2, equate mo lang sa 0 para ma-solve mo. So, x is simply equal to negative 2. Okay, gagamitin natin yan mamaya. Next step mo, kuhanin mo yung pinakamataas. Diba, notice na may x cube tayo. Lista lang natin. Lista mo dito, x cube, x square. Huwag mo na isasama yung coefficient ha. X, tapos constant. Next mong gagawin dito sa baba, ililista mo na dito yung coefficient. So, 3, negative 1. Coefficient ang nililista ko ha. This is negative 8. Tapos constant na 5. Next step, dito mo nagagawa ka dito ng parang mini box. Yan, parang ganyan. Dito mo ilalagay yung na-solve natin. Itong 2. Dito mo siya ilalagay sa gilid. After nyan, gawa ka lang ng line dito. Yan, kasi magpe-perform tayo dito ng multiplication tsaka ng addition. Yan. Tapos dito, lagyan natin ng plus sign. Okay? Unang gagawin natin dyan, palagi ito ha, bibring down mo itong part na to, pinakamalaki. So, magbi-bring down si 3, tapos itong 3, multiply dito kay negative 2. That is, diba, negative 6 yon. Yung negative 6 na yon dito may susulat. After nyan, negative 1 plus negative 6, that is negative 7. Tapos negative 7 times mo ulit dito, that is positive 14. Tapos, pag-a-addin mo ulit to, this is 6. Tapos 6 times negative 2, that is negative 12. Tapos 5 minus 12, that is 7. So kung napapansin nyo, parang paulit-ulit lang, di ba? So ganun lang yung pattern. Pag nakuha nyo yan, madali na yan. Okay? So ano ba silbi? Bakit natin to sinolve? Ngayon, itong mga to, itong part na to, yan yung magiging coefficients natin. Ang gagawin mo dito, di ba kung napapansin mo, x cubed to, babawasan mo lang ng isa yung exponent. So, ito, magiging x squared to, magiging x, magiging constant. Tapos itong pinakahuli, this would be your remainder. Okay? So, pag sinulat natin yan, this is simply equal to 3x squared minus 7x plus 6. Tapos, plus remainder natin na 7 all over, ano ba yung divisor natin? That is x plus 2. X plus 2. Kung napansin nyo, medyo mabilis x plus 2. So, ganyan. Kung papansin nyo, mabilis, di ba? Pagka synthetic division. Unlike kung maglolong division tayo na for sure, masasolve din naman, pero ang problema is matagal. Kay synthetic division, kung alam mo yung process, mas mabilis. So, isa pa, para ma-practice. So, ganun lang ulit. Gaya na sinabi ko kanina, kukuhanin mo si divisor, tapos, solve mo si x. X minus 3, equate mo lang sa 0. Tapos, pag lumipat si 3, magiging positive 3. Itong 3 na to gagamitin natin mamaya.
Tapos lista mo lang to, x cube. Kung napansin nyo, walang x square, pero okay lang yun. Lilista mo pa din yun. Basta laging pababa. X cube, x square, tapos x, tapos constant. Tapos next ay yung coefficients na. We have 1, this is 0. Since walang x square, di 0 yun. Tapos this is negative 1, tapos constant mo, negative 2. Tapos, gawa ka lang ulit dito sa gilid ng parang box. Yung, dito mo ilalagay yung 3. Okay? Tapos, guhitan mo lang to. Ayan. Next mo, lagyan natin dito ng positive. So, gaya ng ginawa natin kanina, magbe-bring down palagi itong part na to, yung pinaka nasa dulo. Palagi magbe-bring down yung coefficient niya, that is 1. 1 times 3, that is 3. 0 plus 3, this is 3. 3 times 3, 9. Negative 1 plus 9, this is 8. 8 times 3, 24. Tapos, negative 2 plus 24, this is 22. Okay? Nakukuha ba yung Nakukuha ba yung process? Ulit-ulit naman siya. Multiplication, addition. Multiplication, addition. So, mahalaga lang is alam nyo kung saan ilalagay. So, after nyan, ganun lang ulit. Lalagay mo lang. Since x cube to, itong part na to, ang ilalagay mo dito ay x square kasi babawas ng isa. Wait lang. Zoom nyo para kita. Zoom ko para kita nyo. Itong part na to. Napansin nyo, x cube to, diba? Ang ilalagay nyo dito, x square kasi babawas ng isa. Tapos this is x. This is constant. This is your remainder. Pag sinulat natin ng buo, this is simply equal to x square plus x, or 3x pala, plus 8 plus 22 all over yung divisor natin na x minus 3. Yan, ganyan lang. Ganyan ginagawa yung synthetic division. Napakabilis lang Basta alam nyo yung process, mabilis lang dito kay long division. Ayan. Next, I think this is the last example natin para kay synthetic division. So, 4x cube minus 5x minus 2. So, again, kagaya ng ginagawa natin kanina, solve for x. So, equate lang natin to. 2x minus 1 is equal to 0. Solving for x, lilipat si 1 dun sa kabila. So, magiging positive 1. Divide both side by 2. So, ibig sabihin, x is simply equal to 1/2. Ayan yung gagamitin natin mamaya. Tapos dito, ganun lang ulit. Since x cube to, lilista mo dito. X cube, pababa lang ulit. X square, x, constant. Tapos, coefficients. We have 4. This is 0 kasi wala naman tayong x square. This is negative 5. This is negative 2. Next, gawa ka lang ng guhit dito. Ayan. Boom. Tapos ito'y plus. After gumawa ng guhit at saka ng plus sign, dito mo na may ilalagay yung x mo na nasolve. So, may 1/2 ka dito. Next nyan, bababa lagi ito, diba? Ito nasa dulo. So, this is 4. 4 times 1/2. So, this is 2. Tapos, 0 plus 2, this is 2. 2 times 1/2, that is 1. Negative 5 plus 1, negative 4. Negative 4 times 1/2, this is negative 2. Okay? Tapos, pag pinagad natin to, this is negative 4. Tapos, di ba kanina, ginagawa natin, susulatan agad natin to ng ganito. Ng x squared, tapos ito yung magiging x, ito yung magiging constant, ito yung magiging remainder. Well, ngayon, hindi ganun ang case. Kasi po, kung napapansin nyo, kapag, ito isang tip, kapag ka nakakita kayo ng ganito, kung napapansin nyo, di ba yung divisor natin, may coefficient 2 siya? Kapag nakakita kayo ng may coefficient yung divisor natin, i-divide natin yun by the coefficient nun. So, ibig sabihin, i-divide pa natin to, lahat ng to, maliban dun sa remainder, by negative 2, ay by 2. Kasi yun yung coefficient ng ating divisor.
Kasi ganito ang nangyayari doon. Actually, doon naman sa 1 at 2, ginagawa din naman natin talaga yon. Hindi nga lang natin napapakita dahil, kung napansin nyo, x plus 2 lang naman to. Ang coefficient nito ay simply 1. So, no bearing na para i-divide kasi pag dinivide mo naman to by 1, ganun pa din naman. Same goes din sa number 2. Kung napansin nyo, x minus 3 to. Eh, di ba ang coefficient nito, 1 lang naman. So, pag dinivide natin to by 1, 1 lang din ulit. So, dito nagkataon na may coefficient. Kung ang nangyari, kung ang naging coefficient niya ay 3x plus 3, for example, naging ganyan, eh, di-divide mo by 3. Ano? Depende siya sa coefficient ng ating divisor. So, sana klaro, sana nakuha yung anong yon, punto na yon. Next ay yun nga, di-divide natin by 2. Pero, take note lang guys na itong huling term, remainder kasi to, hindi na natin yan dinidivide by 2. So, itong tatlo lang ang i-divide natin by 2. Okay? So yun lang naman. Wag nyo, yung remainder lang ang exemption, ang hindi i-divide. So, 4 divided by 2, this is 2. 2 divided by 2, that is 1. Tas, negative 4 divided by 2, negative 2. Tas, yung remainder, bababa lang, hindi i-divide. Okay? Tas, pag nagawa mo yun, diyan ka magsusulat ngayon ng x square, ng x, this is your constant, this is your remainder. Tapos, ayan na, ililista na lang natin. So, we have 2x square plus x minus 2 plus ganyan. This is, ang ano natin? Ang ating divisor ay 2x minus 1. 2x minus 1. Tapos this is negative 4. Or, pwede rin na pag nag-multiply na to, pwede rin pagsamahin na to. Pwede, another answer dyan ay pwedeng ganito rin. Another answer, 2x square plus x minus 2 minus 4 times all over 2x minus 1. Kasi nag-multiply lang. Ano? So, kahit anong sagot nyo dyan, pareho lang yan tama. So, kayo nang bahalang mamili. So, pwedeng ito. Pwede ring ito. Okay, so, delete ko lang pala itong arrow. So, ayun, ganun ginagawa yung synthetic division. So, dalawa lang naman to actually, di ba? Long division lang, tsaka synthetic division. So, kapag mas mahalaga na master nyo parehas yung synthetic division tsaka yung long division. Kasi, itong synthetic division, although mabilis siya, may limit kasi to. Kasi nga, kapag hindi na binomial yung iyong divisor, hindi na niya kaya. Pero, ang kagandahan sa kanya, mabilis siya. Dito naman kay long division, kaya niya lahat. Ang problema, matagal. So, dapat talaga, master nyo si long division, at the same time, master nyo rin si synthetic division. So, ayan, para sa topic natin ngayon, division of polynomials. Thank you.